Dating nagtitinda ng kikiam at palamig. May malaki ng karinderya, bahay, sasakyan, ngayon. Dear Binibini, isa ako sa iyong tagapakinig. Nais ko ding magbahagi ng kwento ng aking buhay. Ito ay tungkol kung paano nakakahiga sa malambot na kama ko ngayon. At nakakapagkape na. Wala nang alalahanin pa na kailangan ko nang magmadali sa pagprepara ng ititinda. Dahil may mga gumagawa na noon para sa akin. Bakit at paano? Pakinggan ang aking kwento. Nagtitinda kami ng aking asawa sa gilid ng kalsada. Nagtayo kami ng maliit na tindahan ng mga kikiam, fishbowl at pizza. Dahil sa tumal at konti lang ang aming paninda, ay kinakapos pa rin kami sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Sinubukan kong magdagdag ng puhunan at paninda at iyon ay lugaw. Wala na akong puhunan, kaya naisipan kong umutang sa aking mga kapatid. Ngunit di ko akalain na paghihindian nila ako gayong nakikita ko na maalwa ng buhay nila kaysa sa akin. Masakit sa pakiramdam ko na lalo kamag-anak ko pa ang hindi tumutulong sa akin. Kaya hinayaan ko na lang sila. At sa halip, umutang na lang kami sa ibang tao na kahit malaki ang tubo ay okay lang. Pangako namin sa aming sarili na magsusumikap na lang kami. At magsisipag ng asawa ko. Lumipas ang ilang taon, kasabay ng pagpapalago namin sa aming paninda, ay pagkakasakit din ng mga anak namin. Kaya nababawasan ang dapat sana'y puhunan namin. Pero mas tinatagan pa namin dahil ang dating araw lang na pagtitinda ay ginawa na rin namin sa gabi. Kaya naging 24 oras na ang aming pagtitinda na pumatok naman sa mga mamimili lalo na sa mga tricycle driver at mga nagtatrabaho ng panggabi. Patuloy lang kami sa pagtitinda hanggang sa namalayan na lang namin na kailangan ng magdagdag ng tauhan dahil sa demand ng aming customers. Yes, Binibini. Marami na kasi kaming suki dahil sa nasarapan sila sa aming lugaw. Kaya dinagdagan na namin ng kanin at ulam na hanggang sa padami na ng padami ang putahe na aming ulam. Naging karinderya na at pinalakihan na namin ang aming pwesto. Na dating nasa kariton, ngayon sa ng karinderya. Dahil sa pag-angat ng buhay namin, napagkamalan pa kaming nanalo sa Loto Binibini. Dahil may bahay na kami at sasakyan ngayon. Ngayon ko napatunayan na kapag may tiyaga, may nilaga. Nasaluhan mo pa ng diskarte sa buhay at pagtitipid. Tiyak, aasenso ang buhay at hindi ka na mangungutang kanino man. Pero huwag kalimutan ang pinanggalingan. Magkustumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa iyong pamilya. Na kahit hindi ka natulungan noon, sila naman ang naging way ng pag-asenso mo ngayon. For more stories, please follow me, like and share. Maraming salamat po sa pakikinig.